karamihan po, pag ang sinundan mo ay magaling na pangulo, no? Nasa kanya na yung si Duterte kasi, nasa kanya na talaga yung grabing trabaho eh. Halimbawa na lang sa droga, no? Nasa kanya na yung kumbaga yung mahirap sa simula yan kasi ang lalakas talaga ng ano eh, ng mga drug lord, malalakas talaga yung mga politiko na back up nitong mga droga, drug money, no? Sabi nga ni Tatay Digong mismo, muntik na tayong, ay kung hindi dahil kay Tatay Digong, baka narco politics na talaga tayo. Which is, madali. Hindi po malayo sa katotohanan ngayon, no? Hindi kasi simula pa lang naman. Dapat kung ang tawag doon yung all the hard work nagawa na ni Tatay Digong eh. Lahat ng mga kumbaga yung gubat, no, kung ang purpose nyo ay etong gubat na to gagawin yung para mapakinabangan ng maraming tao, ay gagawin yung sakahan. Kumbaga, si Duterte yung nagtabas ng mga kahoy, mga lahat ng uri ng mga tinik, lahat ng mga ahas. Si Duterte na yung ano no. Tapos nalinis na ika nga. Kumbaga ang gagawin mo na lang, kasi siyempre yung pinaka mahihirap na trabaho ginampanan na ng nauna sa iyo. Kaya po karamihan, alam nyo, karamihan po, halimbawa, bigyan ko kayo ng ideya, yung mga sikat na lang po para mas maunawaan natin. Yung mga hard work, kaya kadalasan mas sumisikat yung mga sumunod eh. Bakit? Kasi mahirap yung ginampanan ng nauna eh. Kumbaga pioneer dito si Tatay Digong na nilinis niya na lahat. Lahat ng mga posibleng problema, sinimulan na. Kung hindi man mga nasa 80% na. Halimbawa, yung insurgency, halos mabura na yan kay Tatay Digong eh. Itutuloy mo na lang. Di ba? Yung war on drugs, talagang ang laki-laki na po ng ang laki-laki na, wag mo lang lulubayan. No, yung dalawa na yun, yung insurgency problem tsaka war on drugs, battle sa corruption, nagbago na po yung pananaw ng mga tao, no? Nire-reject na natin yung corrupt practices eh. 'Di ba? Panahon ni Tatay Digong. Kaya yung paglaban diyan sa oligarko, talagang tabo yan nun eh. Wala pa tayong nakikitang presidente na talagang direktang hinamon yung kapangyarihan nitong mga oligarko na to. At nagtagumpay ha. Nagtagumpay si Tatay Digong. Napagbayad niya ng buwis itong mga bilyonaryong oligarko na to. Tapos naawat niya yung panlilinlang nitong mga oligarkong magtutubig, no? Yung pinakamalaking kingmaker ng mga oligarko, pinabagsak niya yung ABS-CBN. Kumbaga sa mga mananakop, si Duterte yung nanakop. Tapos nung nasakop niya na, yung mga susunod sa kanyang leader, yun na lang yung magpapaunlad. Pinakamagandang halimbawa niyan yung kay Genghis Khan, no? Si Genghis Khan, Genghis ba? Sino ba yung pinaka ano? Yung panahon ni Genghis Khan, yan yung panahon ng pananakop, yan yung kumbaga yung nariyan pa yung resistance. Pero hindi po yung height yung power ng Mongol Empire, hindi po nakuha yan nung unang mananakop, no? Kung hindi yung mga sumunod ng leader. Yun na po yung height. Kasi tapos na yung tapos na
yung mga kalaban nila nasakop na na Genghis Khan eh. So ang gagawin na lang ng mga anak at mga apo, paunlarin na lang yung mga nasakop. Nakuha nyo? Yung kay Duterte yung hard work eh. Dapat ang susunod sa kanya, yun na yung magpapaunlad. Kaya po yung pinakamaunlad yung Mongol Empire, hindi po kay Genghis Khan eh. Dahil panahon ni Genghis Khan, yan yung nananako pa sila. Yung panahon na po ng apo, yung kay Kublai Khan na. Yung tapos na yung sakupan, yung pinapaunlad mo na lang yung mga nasakop ng lolo mo, alam mo yun, itutuloy mo na lang yung pamumuno in Mongolian way o kung ano man ang ginawa nila. Kaya karamihan po sa mga susunod na henerasyon ng leader, doon po lumalabas talaga yung umunlad na. No? Ganun po, hindi po yung unang mananakop. Nagawa na po ni Tatay Digong yung hard work. Kumbaga kung yan po ay tinik-tinik, magubat, maraming ahas, madamo, magulong-magulo. Yun po ang ginawa ni Tatay Digong. Inalis niya yung mga tinik, inalis niya yung mga damo, inalis niya yung mga siit-siit, pati mga ahas, mga no? Tapos kinultivate niya na rin yung lupa, di ba? Nauna na siyang nagsaka. Tapos nakaani na. Ang gagawin na lang sana, itutuloy na lang. Maglalagay siguro ng mga irigasyon. Para maipakita ko lang sa inyo yung hard work ginawa na ni Tatay Digong. Ang gagawin mo na lang, itutuloy. Unlike sa mga sinasabi nating worst president, tignan po natin. Toss up between ano yan eh. Before BBM, ang mga worst president natin, itong mag-inang Aquino. Pero, hindi mo naman masisisi si Cory kung bakit eh. Dahil minana niya, durug-durug talaga ng ekonomiya eh. Bagsak na bagsak tayo mula nung 1983 nung namatay. No? Yung namatay po si Ninoy, bagsak na talaga hanggang 1986 yung ating ekonomiya. Wala talagang mamanahin si Cory. Hindi rin natin masabi kasi alam din naman natin na hindi rin naman kagalingan yung Cory Aquino. Kumbaga, ang problema lang sa kanya, wala ring mamanahin. Tapos eto po ngayon, yung kanyang anak naman, ganun din. Di naman nagmana si Pinoy ng maayos eh. In fact, no, maaring panay kumbaga naririnig rin natin nung panahon niyan, panay mga corruption din ang in-issue dito kay Gloria Macapagal, mga city, etc. Ang dami rin. Ang dami rin mga corruption issues. Pero si BBM po, putya, ang ganda na eh. Durug-durug na. Wala na po yung NPA. Dahil po sa NTF-ELCAC, durug talaga. As in, durug na durug. No? Tapos, yung oligarko, hindi nga natin alam. Akala natin yung mga magnanakaw lang sa gobyernong kalaban. Di ba? Akala natin droga lang yung kalaban ng Pilipinas, mga drug lord lang. Putya, may mga oligarko pala na ng panahon ni Duterte, nilantad niya na yung pagnanakaw ng mga to mas malaki at legal. Bigyan ko kayo ng halimbawa na galit si Tatay Digong ha. Yung mga magtutubig, yung may-ari po ng Maynilad at saka Manila Waters. Alam nyo ba yung ano? Alam nyo po, mamaya po ako magbabasa. May topic pa po ako kung ano man yung gusto nyong ipabasa. Wag puro marites. Oh. Wag ka rito eh. Marites ako. Marites ako. Wag ka rito.
Naghahanap na resibo. Di wag ka, yan ang hirap sa inyo eh. Wala akong ini-issue na resibo rito. Kung sa tingin mo marites ako, ha? Marites talaga ako. Kasi analysis ko to eh. Analysis po to, tong sinasabi ko sa inyo. No? Hindi po ako nagbabanggit ng mga news. Pero kung ayaw mo makinig, labas lang. Kasi ito pong analysis ko, mas nakabatay sa katotohanan. Para sa mga marurunong din to mag-isip. Hindi to spoon feeding eh. 'Di ba? Mag-isip kayo na isipin nyo rin kung tama tong sinasabi ko. Chang Kabuto, thank you very much sa 24 pesos na pangkape. Yan. Okay, balikan lang natin. Yung nakalaban pala ng pamahalaan, no? Yung pinakamalaki at pinakalegal na pagnanakaw, yung ginagawa ng mga oligarko. Hindi nagbabayad ng tax, pero legal. Nadadaan nila sa mga tinatawag nating yung mga foundation. Putya, kaya pala na marirealize mo, kaya pala lahat ng mga mayayaman may foundation. Beatrice Prudente, thank you very much sa $599, 599 euros. Kaya pala may ABS-CBN, may GMA Foundation. Tayo bayad ng tax, sila po hindi. Dahil po sa foundation. Nakakakuha pa ng tax rebate yata. Nalantad po yan yung ABS-CBN trial eh. Hindi nga trial yun di ba? Yung paghingi nila ng panibagong prangkisa. Mga po yan pauso po na resibo. Una po ng mga nagsalita niya, mga dilawan eh. Ano ang resibo po na sinasabi ng mga dilawan? Yan, hindi yan literal na resibo, bobo. Yung resibong sinasabi, no? Patunay sa mga sinasabi. Ngayon, kung ako pa ang vlogger na walang patunay, ako lang yata yung vlogger na hindi nananaginip, wala akong mga puting wala akong mga dilaw na unggoy. Putya. Ako pahanapan nyo na resibo o balik tayo. Balik tayo dito sa kung ano man. Yung mga nagpa-plus po sa screen, yung iba nababasa ko, yung iba hindi. Kaya wag magtampo na gusto nyo basahin ko. May time po ako para magbasa. Ito po ay time ng analysis ni Badong. Okay. So sa madaling salita, lahat po yan, no? Pati po yung mga problema natin ng insurgency, problema ng droga, problema natin sa mga oligarko, problema ng mga pagnanakaw sa gobyerno. Papunta na tayo eh. Kung hindi man totally, mahigit kalahati na nasolve ni Tatay Digong. Di ba? May minana eh. May ipinamana si Tatay Digong na kung itinuloy lang sana ng nangako na ang campaign promise ay itutuloy yung mga sinimulan ni Tatay Digong, wala sana tayong problema. No? Wala sana tayong mga problemang ganyan. Katulad po ng yun? Isa pa yan, yung West Philippine Sea. Wala po tayong problema eh. Wala po tayong problema sa West Philippine Sea nung panahon ni Tatay Digong eh. Okay. So, yung mga candidate para sa ibang wars, wala silang mamanahin na katulad nito ni BBM. Di ba? Wala silang Tatay Digong na sinusundan. Kaya nga kung tutusin, napakaswerte. Lahat na nariyan, no? Kumbaga, ipinamana na sa'yo, eto, ang tanging gagawin mo na lang. Lahat na eh. Galing tayo sa wars, pinaka-wars na problema ng buong mundo, pandemya. Pinaka wars na problema
natural calamity, kung matatawag na natural o man-made, yung pandemya, nalagpasan pa rin ni Digong. Ang dami mo nang makukuha paano lutasin ang mga natural calamities. Meron na rin si Digong. Meron na ring formula. Nariyan na lahat. Kaya worse sa tingin ko to si BBM. Kasi ano lang ang gagawin mo? Kumbaga sa mga mananakop, nasakop na ni Genghis Khan yung China. Nasakop niya na yung buong Russia. Nasakop niya na yung buong Asia at buong Europa. Ang gagawin mo na lang, pauunlarin mo na lang yung nasakop na ginawa ng kanyang apo na si Batukan, tatay niya eh. Batukan. Totoo yun, may Batukan. Di ba? Genghis, Kublai Khan. Oh, kaya nung panahon ni Kublai Khan, na apo na ni Genghis Khan, talagang yun na yung rurok na inabot ng Mongolian Empire. Pero, dahil yan, ang ginawa ni Kublai Khan, pinaunlad na lang niya yung mga nasakop ni Genghis Khan. Hindi na siya yung iniwan niya yung sinakop at nagpanibagong pananakop. Hindi po yung ganun. No? So, pinaunlad na lang. Bakit di ikaw tumakbo na presidente? Alam niyo po, sa talino ko, pwede talaga. Ang tanong, mananalo ba ako? Sa sobrang talino ko, hindi ako tatakbo kahit chairman ng barangay. Dahil alam ko na hindi lang po patalinuhan yan. Naintindihan nyo? Ganun po, ako marunong magsuri ako. Matalino ko, kaya nga hindi ako tumatakbo eh. Dahil hindi ako mananalo. Kung meron lang akong chance manalo, bakit hindi? Pwede siguro ako magkaroon ng... kaso, hindi ako mananalo. Huwag kayong, huwag kayong... Mas marami pong mas matalino sa akin. Pero hindi rin sila mananalo. Si Panelo na lang, mas matalino sa akin yan. Sa tingin nyo ba, mananalo yan? Si Harry Roque, mas matalino sa akin. Mananalo ba yan? Kaya, kulang kayo sa bakit hindi ka tumakbo. Pag ako tumakbo, nuisance candidate ako. Naintindihan nyo? Hindi ganun yun. Kasi ganun lang sila Kaporol. Bakit hindi ka nalang magpresidente? Kung ibibigay sa akin, bakit hindi? Hindi naman binibigay yan. Ang presidente, pinagbobotohan. Okay, balikan natin. 'Di ba? Minana niya na kay Duterte. Maayos na lahat. Ang tangi mo lang dapat gawin. Ang tangi lang dapat gawin ni Marcos, ni BBM. Itutuloy mo na lang. I-enhance mo na lang sa mga bagay. Hindi, totally nag-360 ka eh. Totally. Binago niya lahat eh. Nag-reverse eh. Hindi niya kinilala yung mga, hindi niya kinilala yung mga ginawa ni Duterte. Kaya tayo ganito ngayon. Ano ba yung ituloy mo na lang? Kumbaga, kung ang ginawa ni Kublai Khan, na apo ni Genghis Khan, ay iniwan niya yung mga sinakop at iniwan niya yung China na sa pinakamayaman sinakop at nanakop na naman ang iba, magsisimula na naman. Iba na yung nagtabas ng damo, nagtanggal ng mga tinik, nagtanggal ng mga siit-siit. Iba na yung anong tawag doon? Nag-araro. Ang gagawin mo na lang, aanihin mo na lang eh. Pinabulok mo pa. 'Di ba?
Si Duterte na nagbungkal, si Duterte na nagtanim, si Duterte na nagdilig. Isa na lang ang gagawin mo, may bunga na. Ang gagawin mo na lang, dahil tapos na yung termino ni Duterte, pipitasin mo na lang ang bunga. Yun na lang, BBM. Pipitas ka na lang ng mga pinaghirapan ni Duterte. Tapos na yung paghihirap eh. Tapos na yung tinanggalan mo ng damo, tinanggalan mo ng masiit. May mga natuklaw na ahas, maraming mga natuklaw na ahas dahil dyan sa paglilinis ng lugar na yan. Nabungkal na ang lupa, nakapagtanim na, nadiligan na, meron ng tubo. Meron ng bunga, BBM. Bunga na. Ang gagawin mo na lang, pipitasin mo yung mga bunga. Aanihin mo. At magtatanim uli. Ang ginawa mo, instead na anihin mo, yung mga bungang itinanim ni Duterte para lang po maunawaan nyo yung nangyari. Pipitasin na lang niya. I-claim na lang niya. I-claim mo na lang. Wala ka nang gagawin. Nagbubunga na, hintay mo na lang mahinog. Pipitasin mo na lang. Ang ginawa mo nung nahinog, hinayaan mo, hindi mo pinitas. Naghanap ka na naman ng ibang lupain na bubungkalin. Eto, inabandon mo. Yun yung masakit eh. Okay. Ano yung mga ginawa? No? Makikita nyo, unang kapalpakan, si Tatay Digong, alam niyo sinabi ni Tatay Digong, ang katangian po ni Tatay Digong, mahilig po siya ng talk to the people, di ba? Ako, pinagpupuyatan ko yung talk to the people. Bakit? Kasi topic ko yung kinabukasan. Pag ikaw vlogger ni Digong at hindi ka nakinig ng talk to the people, wala ka kinabukasan, lutang ka. Lahat ng mga viewers mo, alam niyo yung sinabi ni Tatay Digong, ikaw hindi pa.